nag-a-apply. Taga malayo. Hindi ko kilala. Bagang mechanic, nag-apply ako. Training program. Hindi, gusto mo mamaya, try mo natin pag-aralan mo yung ADB mo, remap. ADB? Oo, tulungan kita. Tulungan kita. Ito yung ano niya, shop ni Kier. Ito yung Rhino. Tapos doon yung iba sa maintenance. Ito, yung sa may kabila. Sa maintenance. Tol. Team K-Works. Tol. Kaway ka sa vlog. Tol. Yun na. Marami nagpapagawa ngayon. Nakakilala sa atin, naka-ADB sila. Shoutout po sa ADB 160 Batangas. Yun, Team nice. Batangas. Yun, Team Batangas. Dito ako ngayon kala Kier sa Team K-Works sa Cuenca, Batangas. I-remap niya yung ADV. ADB 160. Dumating si Ian kanina, nagkabiglaan lang kami, bigla siyang dumating. Mga 10 na ata, 11 ng umaga. Kaso yung kaya inuna namin yung sa mga customers, syempre mga taga Malalayo, meron taga Bulacan, meron taga Tondo. Yun kasi mga nagpupunta dito, laging mga taga Malalayo. Kaya syempre, di naman namin pwedeng madaliin yung trabaho. Iba yung bilisan tsaka madali. Sulitin namin yung effort, tsaka syempre, iniingatan namin yung pangalan namin. Siguro ano na to, kung kasama tong kay Ian, siguro mga pang 11 na siguro na remap to. Oo, ngayon. Buod pa yung maintenance. Everyday kasi maximum lang namin 10 remaps or ECU tuning. Kasi sa isang remap and tuning, inaabot kami 30 to 1 hour. Pinakamatagal na yung 1.5 or 2 hours. Bali, rundown ni Kier yung mga gamit, kung ano mga nakakabit sa motor. Tapos syempre, kung ano yung purpose ng remap, ano ba yung ECU remap sa mga stock na ECU na ginagawa. Pagka magpapa-remap kayo, ang kailangan nyo, number 1, itong sa lambda or AFR sensor. Kanina kasi itong pipe na to, wala pa, nilagyan lang namin. Ito nga pala yung kinabit namin. Ito yung Racing DNA, ito yung mga sample pa lang. Pero next month, darating na yung stocks niya ito. Then magkakaroon din tayo. Isa si Ian sa mga una nakasubok nito. Wala pang packaging, sample pa lang to. Racing Pero DNA. pasado na kaya. Yan. Ito nakakabit na. Tapos ito yung taklob. Ito yung O2 sensor. So ito yung kinabit na bank sensor na yun nga yung nilagay. Racing DNA na bagong brand. Ilalabas ni Kier. Ngayon, malapit na. Madaming ano dyan tol, madaming nalilito. Ito kasi itong maliit na to, narrow band sensor yan. Then ito yung wide band. Para ma-tune mo ng mas maayos, ito dito ka magbe-base. Sa FI, hindi totoo yung sa sunog ng spark plug. Laging dito sa wide band sensor. Wide band sensor ang mas accurate kumbaga. Ay, yung ano tol, yung sa RPM. Ito yung isa sa mga tool ng kasama yung sa dyno namin. So nakakabit siya sa high tension wire para makalibrate yung roller, same ng RPM sa makina. Ito, papakita natin dito mamaya. Tapos ito yung test name, Motobeast ADV 160 before remap. Para kukunin natin yung result niyan, then i-compare natin after remap kung mag-i-improve pa. Kasi di ba naka-remap na nga ito. Ang tawag dyan, baseline. Ayun yung mga nakakabit, yan, nakapatong dito sa roller. Diyan mababasa yung horsepower. Tapos yun nga, sa RPM dito, sa high tension wire sa ignition coil. Para accurate yung RPM na nakikita niya, mas madaling mag-adjust. Ito yung sa RPM. Yung using RPM clamp, yan yung nakakonekta sa high tension wire. Then isi-simulate. Makikita mo kung hindi naka-simulate, yan yung engine RPM 46. Yan. 47. Pag sinimulate ko, kailangan magpantay siya. Pagka ganyan, okay na yan. I-fix ratio na natin. Calibrated na siya. Magiging accurate na yung RPM natin sa dyno and engine RPM. Painitin lang natin ng konti. Tsaka usually pala, yung purpose ng remap, usually magpapalit ka ng pipe para makorek yung AFR. Tapos syempre, i-improve na rin yung overall performance, yung adjusting na sa mismong ECU para mas ma-maximize yung power. Yung sa ECU remap, mapa-stock engine, mapa-upgraded engine, or mapa-stock pipe, or power pipe, open pipe, pwede mag-remap. Parang sasakyan, di ba kahit all stock yung sasakyan, nire-remap. Ang remap kasi para ma-unlock niya yung full potential ng motor. At the same time, doon lang sa safe. May safe kasi na range. pwedeng mag-remap kasi pero delikado. So doon lang sa safe at the same time yung power nandun pa rin. Maisingit ko lang, ang remap hindi puro AFR. Pag nagpapalabas talaga ng power niya ay yung ignition timing or yung spark angle. So yun, nakadepende na yun sa tuner.
Tapos yung AFR, hindi puro 12.8 palagi. So, madalas kasi ganun. Kami, meron kaming numbers na sinusunod. Nakadepende sa motor, tsaka nakadepende sa graph. Yung gagawin natin, remap with dyno tune. Hindi naman porke may dyno, malaking tulin agad. Nakadepende pa rin yun sa tuner. Ang dyno kasi tools lang yan para maging safe. Tapos nakadepende pa rin sa dyno. Iba-ibang klase ang dyno. Merong roller lang, meron dyno bed, meron dyno pro, dyno jet, dyno star. So madami yun na klase ng tools. Yun, kahit anong ganda ng dyno mo, nakadepende pa rin ang resulta sa tuner. Tuner talaga. Ako, mas mahalaga sa akin yung experience kaysa sa dyno. Kunin na natin yung baseline. Ilan yung horsepower and torque before remap. Before remap, nag-peak siya sa 11.8 horsepower, then 12.1 yung torque. Yan yung pinaka-baseline natin. Check natin mamaya after remap kung mag-gain pa ba siya or mag-i-improve. Tapos isa pa pala, baka sabihin nyo mababa or mataas tong horsepower and torque. Yung resulta, iba-ibang dyno, iba-ibang resulta. Pwedeng itong 11.8, pag niran natin sa ibang dyno ngayon, pwedeng 15, pwedeng 20. Pero hindi ibig sabihin ay tutulin. Nakadepende yun sa dyno. Reference lang to. Reference Para point. makita natin kung nag-improve o hindi. Iraran ko pa ng ilan para makuha natin yung sagad. Ito yung pinaka-baseline. Nakailang run kami, tapos ito yung nakuha niyang sagad. Yan yung pinaka-peak, 12.8. Makikita nyo, dalawang before remap, then 12.8, 12.8, 12.8, 12.9. Diyan tayo magbe-base para after remap, mapag-compare natin. Tsaka at the same time, yan yung reference namin. Pero yun nga, dito sa dyno namin, based sa experience namin, lalo pagka mga race bike ang ginagawa namin, 0.5 horsepower na pala yung bagay na. Yung 0.5 horsepower dito sa dyno namin, pwede siyang 1 horsepower or 2 horsepower sa ibang dyno. Pinakamahalaga sa amin, alam namin, yung 0.5 na pala yung bagay na. Yun nga, ang resulta kasi, iba-iba. Iba-ibang dyno, iba-ibang resulta. Sa hangin ng gulong, may factor din. Tire pressure, meron kami sinusunod kada magdadyno kami dito. Para, kumari, ADV 160, tapos ibang ADV 160, same dapat ng tire pressure para yung results accurate. Pag kasi nagdyno ka ng mataas yung tire pressure, possible tumaas din yung resulta. Meron kaming baseline ng tire lahat. pressure. Lalo sa mga race bike, lagi kami naliligaw dyan dati. Ngayon, alam na namin, lesson learned. Although, ano pa din naman, mag-i-improve pa din naman, tsaka matutuno mo pa rin. Pero kumari, nagre-research and development ka, kailangan same yung tire pressure mo. Para yung results, same lang din. Alam mo na kung may gain or... Oo. Baka mamaya Malilito. bumagal, pero mataas pala yung Oo. tire pressure mo, tumaas ang horsepower. Pero pag testing mo, babagal naman. Isa yun sa mga factor. Ito yung laman ng ECU mo. Tawag dito base map. Ito yung ignition timing, ito yung fuel via intake air pressure, then throttle position sensor, limiters, nandyan na lahat. Nasa tuner na lang yan. Kumbaga, kahit 10 tuner ang magtono ng ganitong base map, iba-iba pa ding resulta yun. Tune muna natin. Sige. Secret tune. Hindi, joke lang. Lahat ng motor meron kami dito. So, meron kami ADB, lahat meron. Tapos, bago kami maggawa ng motor, tulad nito, remap, meron kami nagawang baseline doon. Anong pinakamagandang mapa para doon. Pero, yun kasi, after namin maload yung base map, magko-custom mapping pa din kami. mag-adjust So, talaga. iba-ibang motor, kahit same set, same pipe, same odo, iba-iba pa din ang tuning yun. Walang, Custom. kumbaga, itong base map, load lang. Oo. Walang Direkta ganun, na. hindi totoo yun. Iba-iba pa din yan. Tapos, ang basis niya, Ikier, syempre, yung graph, yung resulta. Pinakamahalagang base namin, yung sariling motor namin. Di ba nakita mo yung iyan, yung Giorno? Oo. Yung Giorno, napakadami na nagtatanong CV10 remap. Hindi pa namin tinatanggap kasi di pa kami masaya dun sa resulta. Pero konting-konti na R&D lang. pa. Konting-konti na lang. Lapit na, konting R&D na lang. Tarahin ko lang to. Oh, sige. Pakita ko muna yung mga race bike ni Geron dito. Yan, yung Click Aerox, Click 160, tsaka yung M3. 4 overall champion. K-Works Giorno. Yan, no? K-Works Giorno. Dito yung sa mga maintenance. Tol. Bike tayo doon, ginagawa ni Kero yung mapping. Sa remap kasi, ang disadvantage niya sa Racing ECU live tuning. One click, magbabago na agad yung mapping, tsaka yung lahat.
magbabago na agad. Sa remap naman, kada run mo, adjust ka dito sa base map mo, tapos yan, loading, siguro 10 minutes to 15 minutes. Nakadepende sa motor, tulad ng mga click dito, yung mabibilis yan. Bilis lang. Sa 160 yan, medyo matagal. Yung 77, kanina pa. Tapos ano yan, pagka load, lagay mo ulit sa operating temp, tapos run, grab, tapos adjust ulit, paulit-ulit na medyo matagal. Hindi siya basta-basta. Tsaka sa remap, mas mahalaga yung kung marunong ka makiramdam. Kaya yung mga gusto mag-remap ng mga kaibigan ko, laging sinasabi ko mag-aral muna sa Racing ECU. Tapos yung syempre experience, pakiramdam, pinakamaganda racetrack para safe. Maganda, sariling tono mo, sariling sakay mo, sariling gawa mo. Kada adjust mo, nararamdaman mo mismo. Pag ganitong mga remap, basic na lang. Kumbaga, pag hawak pala ng throttle, alam mo na agad anong kulang, anong problema. Kasi hindi naman lahat nakukuha sa tools. Kahit yung sa A-Racer kasi meron mga AF2, AF3, yun. Okay din yun. Hintayin na lang namin mag-load, tapos test, adjust ulit, tapos load ulit. Hanggang sa makuha yung pinakamalakas na tune ng ECU. Sa isang motor, nakakaano ako. Siguro minimum 3 base maps. Minsan may makulit na motor, inaabot ko yung 8. Napakatagal. Tulad kanina, yung taga Bulacan, para inaabot isang oras yun. Tagal na. Pati yung ano pala, yung sa mga naka-pipe na adjustable. Katulad kanina din, nakita mo naman, di ba? Yung mga adjustable pipe, kinukuha muna namin anong gusto ng motor. Hindi porket full open, hindi porket maingay, power na agad. Nagkakaroon din ng power loss. So kami, kinukuha namin, anong pinakagusto ng motor nyo, anong pinakamagandang resulta. Doon tayo magtotono. Pero minsan, may customer gusto talaga full open. Doon natin itotono. Choice nyo naman yun, motor nyo yun Temperature pala, importante din para pare-parehas. Ito, nandito naman lahat. Humid, temperature, lahat. Tsaka sa remap, hindi puro full throttle lang full throttle. Kung mapapansin mo, yung kanina ulit, yung mga tinono ko, di ba nagsisimula ako sa 10%. Lahat tinotono muna, 10% hanggang 90%. Pag okay na yun, tsaka ako tinitira yung full throttle. Paglabas mo naman, hindi ka naman naka-full throttle lang lagi. Kaya dapat lahat ng RPM range. Oo, totono mo. Niload pa lang namin yung base map. So, yun nga, yung kanina 12.8. Ito yung 12.8 kanina. So, ngayon yan, 13.3 na agad. Nag-gain na agad ng 0.5. Pero lagi kasi madalas, lalo sa social media, nakatingin lang sila sa peak. Anong horsepower ng motor mo? Laging ganun. Pero mahalaga kasi yung grab. Tulad dito, sa 80 RPM, 10.8 horsepower kanina. Then ngayon, 12.2 pala. Yan yung grab. Yun nga, madalas kasi sa social media, laging peak lang yung tinitingnan. Pero mas mahalaga yung grab. Kunwari lang kunwari 10 horsepower. Then after remap, 10 horsepower din. Pero yung grab nung before, pagka 10 horsepower, bagsak. Pero yung after remap, pagka 10, patag na. So mas matulin pa din yan. Per RPM yung horsepower, yun ang titingnan mo, hindi yung peak. Yung peak, ano lang yun, yung pinakamataas lang. Okay, na nakuha niya. Pwedeng mataas, pero pagka higher RPM na, bagsak na, compare dun sa stock. Ito, nag-adjust na ako, custom map. Ito naman yung ilo-load natin. Tapos ayan, may pangalan na, Motobiz. So lahat, iba-ibang motor nandito, plate number, lahat ng custom map nandito. Ito yung final na mapping natin. Ito na yung resulta ng after remap. Apat o 5 mapa yata. Motobiz ADV 160 before remap and after remap. Ito yung peak. Ibig sabihin ng peak, yan yung pinakamataas na nakuha niya. Yung horsepower kanina, 12.8. Then yung torque, 12.82. Then yung ngayon, horsepower from 12.8 naging 13.5. Then yung torque ay 12.2 naging 13.3. Pero ayun nga, yung tulad ng sinabi ko, hindi tayo puro peak lang. Kasi tulad dito, 4 lines yan. So, yung red, yan yung horsepower. Blue, yan yung torque. Yung manipis na line, yan yung kanina. Then yung makapal, yan yung ngayon, yung after remap. Tulad dito, 7,550 RPM. 12.7 horsepower kanina. Ngayon ay 13.4. Then dito naman sa 7.8 RPM, 11.5 horsepower kanina. Ngayon 13. So, doon pa lang napakain na. Tapos dito naman sa 8K RPM, 10.7 horsepower yung kanina. Then ngayon, 12.5. Almost
2 horsepower, 1.8. Lagi kong sinasabi, hindi tayo pwede mag-base sa peak horsepower. So, doon tayo sa graph. Nandito pala tol yung oras. Before remap, 8:33 p.m. After remap, 9:31. Muntik na mag-isang oras. Tapos ito nga yung sinasabi ko, yung graph, 12.8. Pagdating dito, power loss na, bagsak na. Ngayon, after remap, madami tayong in-adjust sa ignition. Then sa buong base map, dito, imbis na bumagsak siya, diretso siya. Diretso pa siya. Oo. So, yun, makikita nyo yung clearance nito. Tsaka dito. Pati torque. Ito, yung mababa, yan yung kanina. Lalo dito sa part na to. Ito. Tapos nandito na din yung results. Sa right side before remap, left side after remap. Dito na lahat. Power at wheels, power at engine, torque at engine. Pati temperature. Humid, nag-iba yung humid. Temperature, 31.2 degrees Celsius. Yung humid kanina, 74.3. Ngayon, 76.5. So yan, hindi tayo maliligaw. Nandiyan lahat. Print natin to para meron kang souvenir. Sige. Yung remap, okay na. Kanina wala kasi kaming camera. Napakadami na namin napag-usapan tungkol sa makina, tungkol sa CVT, sa langis. Lahat. Si Motobiz na bahala mag-share sa inyo. Ano lang naman yun. Kumbaga kung anong naituro ko, based lang din sa experience ko. Kasi yung mga motor niya, siya gumagawa. Tsaka lahat yun, remap, PC tuning. Lahat yun, 100% kami gumagawa. Nagkabiglaan tayo eh. Wala kang pasabi na pupunta. Kayo na lang nagsabi nung pupunta na ako. Eh, napakadami namin schedule ngayon. Kaya, yun nga pala, sa mga pupunta, mas maganda, PM kayo sa page, then appointment. Kasi pag walk-in, nakakahiya kasi napakatagal mag-antay. PMS pa lang, CVT cleaning, ilang oras na. Isang oras, CVT cleaning lang. Eh, remap din. Matagal. Yung malaba ang proseso talaga, kita niyo naman yung oras na ginugugol niya. Para ma-perfect yung tune. Ano lang tol, 58 minutes. 58 minutes lang. Tapos lahat ng services and products dito, tol. Basta kami gumawa, kami nagkabit, sa amin galing. Lumalaban kami kahit ilang taon na warranty. May mangyari mang masama, wag naman sana, kawari nagre-remap, or kung ano mang ginagawa, may masira o maging problema. Sagot namin yon basta nandito kayo. Kahit pa buong motor, kaya namin palitan yan. Yun ang warranty niya. Lahat. Lahat ng gawa niya. Oo. Kung mapapansin mo kanina, yung mga customer, minsan gusto agad magbayad. Hindi namin pinagbabayad hanggat hindi na testing yung motor. Okay. So kung hindi sila masaya or hindi satisfied, libre na yun. Pero wala naman nangyaring ganun. Wala naman ganun case. Wala pa. Basta ayun, dito sa Team K-Works, hindi namin kayo papabayaan. Kung may gusto kayong adjustment or kung ano man, punta lang kayo dito. Mahirap pagka sa Messenger o Facebook kasi doon magtatanong. Dalhin nyo dito para magawa natin. Tol, thank you. Thank you. Testing natin ngayon dito sa may New Clark City, itong ECU Remap and Tune. Medyo matagal-tagal ko na siya nagamit, parang 1 week plus na. Tapos nung nakaraan, galing kami ni OBR ng Bulinaw, Pangasinan. Kaya nagamit ko talaga. So far okay naman siya, wala naging problema yung remap. Pero yun nga, testingin natin dito. Tapos pala nag-adjust na ako sa CVT ulit kasi na-break-in ko na yung matigas ko na bagong NCY na center spring. So nag-gana ulit ako ng bola kasi dati 15. Ginawa ko na ulit siyang 14, yung main set ko talaga. Flash ko sa screen yung set ko sa CVT. May works fully set, 14 grams na bola, tapos wala na pala akong tuning washer, stock belt, stock torque drive, 1000 RPM na NCY, click 150 na center spring, labo clutch with 1000 RPM clutch springs, tapos super labo wing bell, naka TSMP stage 1 power pipe din ako. Tapos yun, yung stock ECU remap, Team K-Works, Cuenca, Batangas. Nag-setup na rin pala ako ng GPS para mas ma-compare ko. Depende pa rin sa hangin yung kakalabasan ng top speed. Pero try natin yung kuhan dun sa straight. Uy, lakas ng hangin. Pag straight, yuko. Grabe ang lakas, downhill to. Hindi tayo makakayuko pero 130 na. May sakyan. Lang natin testing yan sa may patag. Siguro kung niyukuhan ko makaka 135, 136. Pero try natin dito sa patag kung ilan makukuha niya. Yan, makalagpas na patag na yan. Change lane tayo tapos yuko na after nito. Lakas ng hangin. Pero testingin natin kung kakayanin. Game yuko. Full throttle. Lakas sa hangin. Pero umangat siya, oh. Malakas, oh. 128.
Sobrang lakas ng hangin. 128 siya. Tingnan ko natin resulta. Ang top speed ko dito 132, yung walang headwind talaga. Pero malakas yun, 128. Ang malakas yung headwind, parang hindi natatalo yung RPM niya. Pansin ko rin itong gulong ko na Beast Flash, parang makunat siya sa speedometer. Kaya tinry ko ngayon na maglagay ng GPS para makita ko yung difference, kung ilang kph ang difference niya compared dun sa mga dating gulong. Tapos yung Beast na Extreme din makunat din, parang delay siya ng 1 kph. Etong Beast Flash, kaya nilagyan ko ng GPS ngayon, para nag-try ako ng GPS para makita ko kung ilan. Yan, normal riding 116, 117. Headwind, lakas ng hangin. Kaya ito muna ako, patayin ko lang yung GPS. Ang mileage pala ng ADV is 40,256. Medyo matanda na rin siya. Papunta pala ako ngayon sa may Tarlac Circuit Hill. May event kasi doon ngayon na in-invite ako ni Kier. Siyempre suporta tayo sa Team K-Works. Lalaban daw niya ng karera yung Giorno niya. Lakas na siguro. Tingnan natin doon kung ganong katulin yung motor niya na Giorno. Sinetap na niya eh. Ayun, so far okay na ako yung remap. Tapos yun yung nakuha nating resulta. Okay naman siya. Siyempre hindi ko na ulit-ulitin. Okay na yun. Isang testing lang. Hindi naman natin kailangan magbuwis buhay para lang makita natin yung dulo talaga na. Tsaka yun nga, depende yan sa hangin. Yung resulta, depende sa lakas ng headwind, sa panahon. Kondisyon ng motor, syempre sa ADV medyo tumatanda na. Sa maraming factors to consider sa top speed. Hindi mo yung laging makukuha ng pare-parehas kada testing mo syempre. Kasi magkakaiba ng panahon, kakaiba ng headwind. Pero at least na-try natin na nakita natin sa high speed siya. Tapos walang problema, kahit naka full throttle, nakababad kanina, nakita nyo naman. Wala akong nararamdaman na knocking kahit na high speed full throttle. Suabing-suabe. Tsaka pino yung takbo niya. Mas maganda yung throttle response nga. Yan ang malakas yung sikad niya. Pag piniga mo, may laman talaga. Tapos yun nga, nagamit namin sa long ride ni OBR. Ang kasko pa siya, Bulinaw. Yung pag-uwi ko noon, parang Monday, Tuesday yata. Ang lakad namin, nagbulinaw kami. Umuwi kasi ako Friday eh. So Thursday yung niremap to. So hanggang ngayon, okay naman. Wala naging problema. Wala ding check engine. Hindi naman nag-check engine. Chinek ko yung coolant. Wala naman. Hindi naman nagbabawas ng coolant. Yung engine oil naman, nag-refill lang ako ng konting dagdag. Kasi galing na yon ng Laguna tapos Bulinaw. Siguro mga ano lang ang dinagdag ko, mga 20 ml ganun, oh. Kasi ako nga nagche-check ako ng engine oil level every 500 kilometers. Ang gamit ko pala is yung Petronas Sprinta A900 na fully synthetic. Okay naman siya, swabing hindi nalalata yung takbo. Sabi niya gamitin sa mga ganitong mga banking, kada piga mo malaman talaga. Kaya syempre pag overtake ka hindi ka mabibitin. Diretso lang yung RPM niya eh. Maganda rin kasi yung pulley ni Kier. Wala siyang RPM drop, kaya diretso yung RPM. Wala talagang bitin. Siguro kung magpaparimap kayo sa kanya, mas okay kung yun din ang gamit nyo na CVT set. Kasi parang nakamatch na rin yun doon, or doon talaga yung baseline nila sa CVT set nila. Pero pwede naman kahit ibang gamit nyo. Pero kung gusto nyo lang na mas ma-maximize, tagal ko na ang gamit yan eh. Hanggang ngayon, yan pa rin yung gamit ko. Pulley. PM nyo sila kung interesado kayo, pa-schedule kayo. Nalagay ko na lang yung Facebook nila. Tsaka yung mga link, syempre, ng mga gamit ko na pyesa na K-Works. Para kung gusto nyo i-try, tapos mas okay nga kung gusto nyo magpanggilid. Try nyo yung K-Works. Tested ko naman Tapos sa banking, oh. Suabe. Sarap. Ini arko na to San Jose banking. Suabe. Dito na ako sa may Tarlac Circuit Hill. Ayun trucks may baba. Nabinga muna sila. Gagamitin ni Kier yung Giorno niya 1250cc. Yan agad. Malwa na. Pasok! Mapalag.
Ayan na, oh. Kinagos na lahat. Ang layo. Tapos na. Layo ng gap ni Kier. Ayan, oh. Ilang segundo yan. Giorno. Tol. Nice. Yun, oh. 2-3. 2-3. Kasi di ba kasalo sa vlogger race? Kailangan mag-vlog ako. Oh. Oo nga eh. Tol, congrats. Thank you, thank you. Ito yung mga motor natin. Champion tsaka podium. Ayan. Lahat. Ito ang motor nila. Apat na aero. Tol, congrats. Podium. Alex. Dahil papakita sa vlog. Di sumali, sayang. Wala tuloy sa lady category. Carlo, podium din. Nakachamba. Tol, champion. Tami, podium. Podium.